Shalom sa inyong lahat. Magbigay kayo ng tunay na hatol. Magpakita ng kaawaan at kahabagan ang bawat isa sa kanyang kapatid. Huwag ninyong apihin ang balo, ni ang ulilaman, ang dayuhan, ni ang dukhaman. At sino man sa inyo ay huwag mag-isip ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapatid. Zacarias 7:9 at 10. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang kahalagahan ng iyong tulong sa mga nangangailangan? Misyon ng Diyos, aking misyon. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya tayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos natin siyang makilala. Amen. Nasa pampitong leksyon na tayo at ang pamagat ay misyon sa aking kapwa. Ang ating susing talata, Lucas 10:27. At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Narito ang dalawang pinatutungkulan ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Meron bang kaugnayan ang dalawang ito? Panimulang salita. Nais ng Diyos na ating ibigin ang iba dahil ang ating pag-ibig sa iba ay sumasalamin sa ating pag-ibig para sa Diyos at ginagawa nito sa isang makapangyarihan at talagang tunay na paraan. Ang pag-ibig sa kapwa ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos sa makapangyarihan at makatotohanang paraan. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. 1 Juan 4:20. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Galatia 5:14. Muli ay tatlong paghahati ng diksyon. Una, ang tanong ng mga tanong. Ikalawa, ang tugon ng Panginoon. Ikatlo, ang mabuting Samaritano ngayon. Doon sa una, ang tanong ng mga tanong ay tatalakayin natin paano mamanahin ang buhay na walang hanggan. Sa ikalawa naman ay mayroong tatlong bahagi. Una, paraan at tugon. Ikalawa,
upang manahin ang buhay na walang hanggan. At ikatlo, gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. Ang tatlong yan ay patungkol sa paraan ng pagkakasagot ng Panginoon doon sa tanong ng mga tanong. Sa ikatlo, yung tungkol sa mabuting Samaritano sa ngayon, ay tatalakayin naman natin ang gawin mo ito at mabuhay. Unang pagkakahati, ang tanong ng mga tanong. Ano ba ang ibig sabihin nito? The question of question. Ang sinasabi rito ay pangwakas na tanong o tanong na magwawakas sa lahat ng mga tanong. Ibig sabihin ay napakahalagang tanong na ito. Ang ating talata, Lucas 10:25. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Napakaganda ng kanyang hangarin. Napakaganda ng tanong. Paano mamanahin ang buhay na walang hanggan? Ang mahalagang tanong na karaniwang gustong malaman ng tao ang sagot ay ang mga ito. Sino tayo? Bakit tayo naririto? Ano ang mangyayari kapag tayo namatay? Ano ang ating katapusang kapalaran? Mga katanungan ng mga taong mortal. Ibig sabihin, nalalaman sila'y may kamatayan. Ang pinakapangwakas na tanong naman, ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ito ang tanong ng mga tanong o pinakamahalagang tanong. Mas mahalaga doon sa mga tanong na nabasa natin kanina. So, ano ang gagawin? Gaano man kaseryoso ang mismong tanong? Ang Biblia ay malinaw na nagsasabing siya, yung dalubhasa sa kautusan, ay dumating upang subukin si Jesus. Kaganda ng tanong. Pero ang pakay pala ay subukan ang Panginoong Jesus. Tingnan natin kung paano ang saloobin ng Panginoon tungkol sa gantong uri ng mga katanungan at ang motibo sa likod ng pagtatanong. May mga taong magtatanong na may pag-alinlangan, kawalan ng paniniwala, hindi seryoso, hindi tunay. Ano ang saloobin ni Jesus sa gantong mga motibo ng pagtatanong? Sa kabila nito, sila'y maaabot pa rin. Yan ang pakay ng Panginoon. Pagamat hindi maayos ang motibo at alam niya na siya'y sinusubukan, ngunit alam niya na ang taong ito ay kinakailangang maabot. Ang mga ganitong uri ng tanong ay isang pasukan na maaaring magamit upang udyukan sila na saliksikin ang kanilang mga puso. Ito ang ikalawang saloobin ng Panginoon. Ang hindi lang maabot ang taong ito, kung hindi maliwanagan siya sa katayuan ng kanyang puso. Hindi ito dahilan upang hindi siya pansinin o kaya'y sagutin ng hindi walang pitagan. At yan ang kanyang ginawa. Bakit napakahalaga ng tanong na ito?
ang nag-iisang iba pang pagpipilian sa buhay na walang hanggan ay walang hanggang kamatayan. Yung walang hanggang kamatayan ay katapat niya ng walang hanggang buhay. Hinahanap niya ang walang hanggang buhay. Pagka hindi nasumpungan yun, walang hanggang kamatayan. Kaya napakalaga na masagot ang kanyang katanungan. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo mamatay. Yan ang sinabi ni San Pablo sa 1 Corinto 15:32. Yan ang isipan ng mataong walang pag-asa sa kinabukasan. Yung hindi nalaman ang mangyayari sa pagkatapos na siya ay mamatay. Kung hanggang kamatayan ka lang, edi habang ikaw ay buhay, magpakasasa ka na. Yun ang sinasabi nito. Kumain at uminom sapagkat bukas, patay. Gaano man kahina-hinala ang kanyang mga motibo, yung nagtanong. Ang dalubhasa sa kautusan ay nagtanong ng isang pinaka-pangwakas na tanong. At si Jesus, laging pagbantay upang gamitin ang bawat oportunidad para sa misyon ay sinamantala ito upang abutin ang kaluluwa. Paano tayo magiging mapag-intindi upang masamantala ang anumang oportunidad na darating sa atin upang sumaksi kahit ang mga sitwasyon ay hindi tamang-tama. Yun ang kinakailangan maunawaan natin. At titignan natin ang paraan sapagkat ang paraan tama ay nasa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ikalawang pagkakahati, ang tugon ng Panginoon at ang unang kaisipan ay paraan at tugon. Lucas 10:26, sinabi sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Tingnan natin ang paraan na ito sapagkat napakahalaga ang parang ito ng pagsagot sa mga katanungan. Ang mga tanong ay kailangang sagutin anuman ang motibo. Ayan ang prinsipyo. Sapagkat kinakailangang maabot ang tao. Anuman ang kanyang nasa likod na dahilan ng pagtatanong ay kinakailangan tayo ay sasaksi sa kanya. Kaya ang mga tanong ay kinakailangang sagutin anuman ang motibo. Tiyak natin na hindi natin alam ang puso o ang mga motibo ng mga nagtatanong sa atin. Ang Diyos lamang nakakabasa ng puso. Wala tayong kapangyarihan niyan. Huhula-hulaan lang natin mula sa mga kilos niya, mula sa mga sinasalita niya. Maaring tumama, maaring hindi. Kaya hindi natin nalaman ang totoong nangyayari sa motibo o sa puso ng tao at ang dahilan ng kanyang pagtatanong. Ang mga tanong ay maaaring tila pampagalit. Merong nakakairitang mga tanong. Maaaring ang taus-pusong pangangailangan para kay Jesus ay tunay. Yun ang isang posibilidad. Kahit na pabalagbag ang tanong, ngunit maaaring merong malalim na pananabik o kahungkagan, emptiness, na yun na marahil ang dahilan ng kanyang pagtatanong. Hindi kinakailangang malaman ang kanilang mga puso. Ang kinakailangan lamang ay sagutin natin ang tama at tignan natin ang tamang paraan.
Ano ang tugon ng Panginoon sa kanyang tanong? Ang sabi niya ay, anong nasusulat sa kautusan? Paano mo ito babasahin? So paano siya sumagot? Una, gamit ang tanong. Sa mga pag-aaral ng paraan ng pagsagot sa mga tanong, isa ito sa pinakamagandang paraan ng pagsagot. Bagamat may mga taong ayaw ang gantong paraan. Eh bakit ka nagtatanong sa akin? Ako nga nagtatanong eh. Yan. Ganyan. Gusto nila na sagutin mo ng diretsa. Ayaw nila na sasagutin mo ang kanilang tanong sa pamagitan ng tanong. Yan. Ngunit mapapansin ninyo na sa ministeryo ng Panginoong Hesus, madalas niyang ginagamit itong parang ito. Pag may nagtanong, ang sagot niya ay tanong din. Ang sabi niya, anong nasusulat sa kautusan? Ang kausap niya ay isang bihasa sa kautusan, lawyer, abogado. Kaya, ang kanyang tanong ay patungkol sa isang bagay na pamilya yung taong ito. Ano ang nasusulat sa kautusan? Pagkatapos ay, nung sumagot yung lalaki, sinundan niya, ang unang tanong ay sinundan niya na ikalawa, paano mo ito babasahin? Yung nasusulat sa kautusan, ano ang basa mo? Ano ang pagkaunama mo? Sinasabi na itong paraan daw ng pagtatanong ng guro ay paraan ni Aristotle nang siya ay nagtuturo sa kanyang mga alagad. Kapag ka nagtanong sila, tatanungin naman niya ang mga alagad at pagka sumagot, kung mali man yung sagot o malapit sa sagot, ay magtatanong ulit siya ng panibagong sagot, sunod-sunod na sagot. At tuwing sasagot ang mga estudyante, ay lumalapit sila ron sa kasagutan ng kanilang katanungan. Hanggang sa wakas, ay masusumpungan nila, sila mismo makadiskubre doon sa sagot sa pamagitan ng pagsagot sa tanong ni Aristotle. Ganyan. Ito raw ay ang tamang paraan ng pagtuturo, hindi yung isinusubo mo sa kanila yung sagot. Pag sumagot sila, sasabihin mo yung sagot. Spoon feeding ang tawag daw dyan. Dito sa paraan ni Aristotle, ay nandoon ang elemento ng self-discovery. Sila ay madidiscover nila, bagamat sila ay inakay sa pagkakadiscover, ay nadiscover nila. Ito raw yung tinatawag na moment ng education na, yun pala, yun. At napakaganda raw ng epekto niyan sapagkat siya ang nakadiskubre, kanya ang sagot, hindi na niya malilimutan. Ang sabi rito, sa halip na narinig lamang ang sinabi ng iba sa atin, kailangan nating basahin ang salita ng Diyos para sa ating sarili. Yan, para madiscover natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sinasabi ng taong ito? Tandaan ninyo ang mga taga-Berea. Pinagmalaki sila ni Pablo sapagkat sila ay hindi basta naniniwala kahit pa si Pablo nagsabi, kanilang chine-check sa banal na kasulatan. Ganon din dapat tayo. Nandoon na ang mga sagot sa kasulatan at ang banal na espiritu ay gumagawa sa ating mga puso upang maikintal sa atin ang kinakailangan nating gawin. Ano ang sagot sa tanong ayon sa Biblia? Yun. Pag ako'y nag-Bible study, ay ganon. Babasahin ng talata, tapos ay magtatanong ako ng isang tanong na ang sasagot ay yung talata. Yan. Ang mga tanong ay ibabangon mula sa sinasabi ng talata.
may iwasan ang sagot ng estudyante na ayon sa kanyang opinion o maling nalaman na na laman niya sa ibang mga aral. Ganyan. At hindi niya maki-question ang sagot sapagkat ang Biblia ang sumasagot. Sa salita ng Diyos ay masusumpungan natin ang lahat ng katotohanan na kailangan natin malaman. Paano dapat tayo mamuhay? Paano natin dapat tratuhin ang iba? At paano natin mamanahin ang buhay na walang hanggan? Ang tanong ng lalaki. May papel para sa mga tagapagturo at ministro. Hindi natin naalis ang kanilang papel. Tandaan natin na ang mga tagapagturo at ang mga ministro o pastor ay mga kaloob ng Diyos yan. Meron silang papel na gagampanan. Ngunit sa katapusan, kinakailangan natin pumunta sa Biblia para sa mahalagang katotohanan. Ito lamang ang kaligtasan natin na makatanggap ng mga aral na mali. Si Jesus ang nagkatawang salita ng Diyos ay laging itinuturo ang tao sa nasusulat na salita. Hindi ba? Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan. Siya ang the Word made flesh. At kaya nga, nang harapin niya ang demonyo sa ilang, nang siya ay tinukso, ang kanyang sagot ay nasusulat. So, written word. Kalawang kaisipan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Nasa talatang 27 tayo ng Lucas 10. At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito yung kanyang sagot doon sa tanong ng Panginoong Jesus na ano ang mababasa mo tungkol sa kautusan. Bilang tugon doon sa kanyang tanong. Nagtanong ang bihasa sa kautusan at ibinigay niya ang kasagutan. Sa pamamagitan ng pagtanong ng Panginoon, siya mismo ang nagbigay ng kasagutan. Parang alam na niya talaga ang sagot eh. Pero tandaan nyo, siya ay nanunubok lang. Karaniwan ng mga nanunubok na tatanong na sinusubukan yung nagsasalita, alam na nila ang sagot. Ganun. Yan ang aking karanasan eh. Minsan may magtatanong, alam na niya ang sagot. Pero itatanong pa rin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Yan ang unang bahagi ng binasa niya. At ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang tugon ng Panginoong Jesus, dalawa ang kanyang tugon doon sa binasa. Sabi niya, ang unang sinabi niya ay tama ang sagot mo. Talatang 28. Ito yung tinatawag natin na affirmation. Pinatitibay niya yung sagot. Tama. Yan. Siyempre, pagka sabi mo sa estudyante na tama ang sagot mo, maganda ang kanyang nararamdaman. Ngunit, mas mahalaga yung sumunod sa pagpapatibay matapos na patibayin niya na tama ang sagot mo. Ang sabi niya ay dapat mong gawin ito. Dahil sa tama ang sagot mo ay dapat mong gawin yan. Yan. Tama rin yun. At ito ang lundo ng paraan ng ating Panginoon. Dapat natin na makuha ang technique.
Sapagkat decision na ito eh. Decision making. At kapag may kausap tayong tao, dapat ay makuha natin ang desisyon. Tama ang sinabi mo. Kaya dapat mong gawin ito upang ikaw ay mabuhay. Titingnan natin yung you will live. So, mahalaga yan eh. Para sa karamihang mananampalataya, hindi mahirap ang pagbibigay ng tamang mga sagot sa doktrina at panampalataya. Ang hamon sa halip ay dumarating sa paggawa ng kanilang nalalaman na tama at sinusunod ang kanilang pinaniniwalaan. Ito ang kritikal. Hindi yung nakarating sila sa kaalaman, kundi paano na yung katotohanan darating ay dapat na may sakabuhayan sapagkat ang katotohanan ay hindi katotohanan sa iyo kung hindi mo ito isinasakabuhayan. Paano mong sasabihin katotohanan yan? Hindi naman nakikita sa iyong buhay. Maraming tao na sapat ang naalaman nila upang maligtas ay mawawaglit dahil hindi nila sinusunod ang nalalaman nila. Ang kaalaman lamang tungkol sa pag-ibig sa Diyos at ang sa inyong kapwa ay hindi sapat. Kailangan mong gawin ito. Kinakailangan talagang ibigin ng Diyos. Kinakailangan talagang ibigin ng kapwa. Kundi walang kwenta ang sinasabi. Kung iniibig natin ang Diyos, babasahin natin ang kanyang salita. Mananalangin tayo. Iingatan natin ang kanyang mga utos at magiging masunurin tayo sa kanyang tinig ng ating buong puso. Kung ating sinasabing iniibig ko ang iba, ang kapwa, subalit wala akong pakialam sa ibang nasa iglesia o kung hindi ko pinapansin ang mga pangangailangan ng iba kapag ako'y makakatulong, anong buti ang aking panampalataya? Pwede ka naman tumulong pero hindi mo pinapansin. Paano iniibig ang kapwa ng ganyan? Ang Kristiyano ay hindi lamang isang nakatakdang na ibang mga paniniwala, Kristyanismo. Ito'y isang paraan ng buhay. Ang pagiging Kristiyano ay isang lifestyle. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain araw-araw at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? Siya nga naman. Paano nangangailangan sila? Hubad. Sabi gano'n. At kulang sa pagkain. Tapos sasabihin mo na lakad ka na ng mapayapa. Magpainit ka ng katawan. Paano painit ng katawan? Di dapat may damit. Magpakabusog. Paano makabusog? Di kailangan pagkain. Hindi mo naman binibigyan ng isusuot at pagkain. Paano gano'n? Paano yun? Anong pakinabang ng iyong sinabi? Ayan. Sinasabi sa Santiago 2:15 at 6. Gaano mo pinahalagahan ang kapakanan ng iba? Yun ang ibig sabihin ito. Gaano mo sinusunod ang mga salita ni Pablo na huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Santiago 2:15 at 16. Ikatlong kaisipan, nandun pa rin tayo sa sagot ng ating Panginoon, gaya ng pag-ibig sa ating sarili. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo
Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Mateo 22:37 at 40. So ito ang version ni Mateo doon sa sinabi na tinala ni Lucas. At may mga karagdagang mahalaga kaya inuulit dito. Ang karagdagang mahalaga ay sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Ang araw-araw na pagpapahayag ng tunay na paniniwala ay nakabatay dito sa dalawang kautusan, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sinasabi ni Lucas na kung ang isang tao ay gagawin ng dalawang ito, kung gayon, siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Teka, ito ba ay salvation by works? Anong dapat kung gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan yan. Talatang 25. Tapos sabi naman sa 28, gawin mo ito at mabubuhay ka. Gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Parang salvation by works yan. Ano? Pero hindi. Hindi sumusunod sa kautusan upang maligtas. Alam natin yan. Yan ang salvation by works. Ngunit sumusunod sa kautusan bilang bunga ng kaligtasang tinanggap. At ito ang pakahulugan dito. Tingnan natin ang isang quotation. Ang pag-ibig ay ang pag-ibig ay ang pinagbabatayang prinsipyo ng pamahalaan ng Diyos sa langit at lupa. Underlying principle. Ang gobyerno ng Diyos ay nakasalalay sa prinsipyo ng pag-ibig. Meron ikalawa. At ito dapat ang saligan ng karakter ng isang Kristiyano. Yan ang ikalawang sinasabi. At patuloy ang basa. Ito lamang ang gagawin at panatilihin siyang matatag. Ano yung gagawin siyang matatag? Make and keep him steadfast. Yung pag-ibig. Ito lamang din ang makakapagbigay sa kanya ng kakayahang pagtiisan ang pagsubok at tukso, yung pag-ibig. Palawakin natin yan. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Galatia 5:14. Ang umibig ay pagtupad ng kautusan. Yan ang sinasabi ng talata kanina. Ang umiibig ay pagbubuo ng karakter. Isang proseso ng pagpapakabanal. So, hindi salvation by works yan. Ang pag-ibig sa Diyos ay maaaring praktikal na makita lamang kapag ang pag-ibig na yan ay inihahalimbawa sa kung paano natin tinatrato ang iba. Bagaman sinabi ni Pablo na ang mga minamahal ng Diyos ay tinatawag na maging banal. Ang pamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi isang bagay na nakatago, di kilala o di nakikita ng iba. Sa mga kapatid, ay ang sinasabi rito
ang pag-ibig ng Diyos ay kinakailangan natin para makabuo ng isang karakter. So hindi tayo sumusunod sa kautusan para maligtas. Tinanggap na natin ang kaligtasan ng Diyos at sa pamagitan niyan ay susunod tayo sa kanyang utos. Diba? Sinabi ng Panginoong Jesus, "If you love me, keep my commandments." Katunayan ng relasyon sa Kanya at ang relasyon niyan ang kaligtasan. Kaya mahalaga itong pagsunod ng kautusan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa sapagkat nakakabuo tayo ng isang karakter na napapalapit sa Panginoong Jesus. Napakariing sinasabi ng 1 Corinto 13 na kung ang isa ang nagsasabing may dakilang kaalaman o may dakilang magawa o may dakilang panampalataya o kahit pa ibibigay ang buhay subalit walang pag-ibig. Matindi great knowledge, great deeds, great faith. Tapos ay pwede pang isuko ang buhay, maging martir. Pero sabi dito, kung walang pag-ibig, kung gayon, ang taong yun ay magiging gaya na isang maingay na pumpyang at batingaw na umaalingaw-ngaw. Ibig sabihin, walang kwenta. Kaya napakalaga ang issue ng pag-ibig. Pangatlong paghahati, ang mabuting Samaritano ngayon. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao nang nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Lucas 10:36-37. Sa kwento ng Panginoon, alam ba natin kung ano ang desisyon ng tao? Matapos na sinabi ng Panginoon, humayo ka at gayon din gawin mo. Ginawa ba kaya niya? Wala. Naputol ang kwento. Bakit? May nagsasabi na kasi tayo ngayon na bumabasa ng kwento ang magbibigay ng ending. Kung gagawin natin, yun ang ending natin. Kung hindi natin gagawin, yun ang ending ng kwentong yun sa ating buhay. Kaya nga, itong huling bahaging ito ay ang mabuting Samaritano ngayon. Gawin mo ito at mabuhay. Ang paggawa ng dalawang ito ay isang issue, 2,000 taon na ang nakalipas at nananatiling isang issue para sa marami sa atin sa ngayon. Ano yung dalawang bagay na ito? Yung ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Sino ang aking kapwa? Yun ang sinunod na tanong. Ipinakita ni Kristo na ang ating kapwa ay hindi nangangahulugang isa lamang sa iglesia o panampalataya kung saan tayo kaanib. Hindi ito tumutukoy sa pagkakaiba sa lahi, kulay o klase. Ang ating kapwa ay bawat tao na nangangailangan ng ating tulong. Ang ating kapwa ay bawat kaluluwa na nasugatan at nabugbog ng kaaway. Ang ating kapwa ay lahat na pag-aari ng Diyos. Kung ang ating panampalataya ay nangangahulugan ng anuman, kinakailangan natin na umabot at tumulong sa mga nangangailangan.
Huling panalita. Bawat kilos ng karunungan, awa, at kabutihang loob ay gumagawa ng awit sa langit. Ang Ama ay nakakakita sa mga gumagawa ng mga kilos ng awa. Ang ibinibilang sila sa kanyang pinakamahalagang yaman. Bawat kilos ng awa ay nangangailangan sa nangangailangan. Ang nagdurusa ay tinuturing na parang nagawa kay Jesus. Kapag iyong sinaklolohan ang dukha, nakiramay sa naghihirap at inaapi at kinakaibigan ng ulila, itong dinadala ang sarili sa isang mas malapit na relasyon kay Jesus. Sapagkat ginawa raw natin sa Kanya, lahat ng ginagawa natin sa maliliit sa Kanya, mga may problema sa buhay, mga balo, mga ulila, pag ginawa natin daw sa mga taong ito ay ginagawa natin sa ating Panginoong Jesus. At pag dahilan dyan, tayo ay nagkakaroon ng malapit na relasyon kay Jesus. At huwag nating kalilimutan na ang kaligtasan ay nakabase sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Wala nang ibang parampa. Ang dalangin ko ay matupad ang mga ito sa iyo. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo, dalangin ko na ikaw ay maging ilaw ng sanlibutan, gaya ng hindi na ikukubling isang lungsod na inatayo sa ibabaw ng isang burol. Gaya ng ilawan na ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. Sa gayon ding paraan ay paliwanagin mo ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong kabutihang mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong Amang nasa langit. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang agad ay maalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.